Naranasan mo na bang tumingin sa iyong bank account at mag-isip, paano ba maaaring hindi pa tapos ang buwan pero naubos na ang pera? Marahil nagtatanong ka ngayon sa iyong sarili, ano pa kaya ang pwede kong gawin? Magtrabaho ng mas mahaba? Maghanap ng pangalawang trabaho? Magbawas ng gastusin? Ngayon, gusto kong kalimutan mo muna ang lahat ng iyon. Dahil ang ipapakita ko sa iyo ay maaaring tunog napakakaiba, napakalayo sa mga itinuro sa iyo, kaya maaaring ang unang reaksyon mo ay pagdududa. At ayos lang yan. Ako rin ay nagduda hanggang sa aking sinubukan. Ang ilalahad ko sa iyo sa video na ito ay wala kinalaman sa loto, panlilinlang, o mga himalang paraan. Ito ay tungkol sa mga universal na batas na namamahala sa pera, mga batas na kasing tiyak ng grabidad, na halos 77 sa bawat 100 tao ay hindi pinapansin. At ang pinakakamangha-mangha, kapag sinimulan mong gamitin ang mga ito, hindi lang matatanggal ang anumang hirap pinansyal, kundi mapapadami mo pa ang iyong pera sa mas maikling panahon kaysa sa inaakala mo. Pinag-uusapan ko ang mga resulta na maaaring magsimula ng makita sa loob lamang ng 30 araw. Alam ko maaaring sumalungat ito sa lahat ng narinig mo buong buhay mo. Pero bago mo isara ang pinto sa ideyang ito, bigyan mo ako ng ilang minuto. Dahil ang maririnig mo ngayon ay nagbago na ng maraming buhay, kasama na ang akin, at maaaring ito ang pagbabagong hinihintay mo. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na naniniwala na ang solusyon sa kanilang mga problema sa pera ay magtrabaho ng mas marami. Ako mismo ay naniwala dito ng matagal. Ang lohika ay tila simple. Kung kulang ang pera, kailangan mong mag-produce ng higit pa, magsumikap ng higit pa, magtrabaho ng mas mahaba. Ganito ang ginawa ko hanggang sa isang araw, sobrang pagod, nawalan ako ng malay sa gitna ng kalye. Nang bumukas ang aking mga mata, nakita ko ang kumikislap na mga ilaw, isang pulis na nakatingin sa akin, at mga tao sa paligid na nakamasid. Una akong nalito, ngunit agad na dumating ang isang nakakabagabag na kaisipan, may mali sa paraan ng pamumuhay ko. Akala ko sapat na ang pisikal na pagsisikap at mas maraming oras sa trabaho para ayusin ang lahat. Ngunit ang totoo ay hindi sa dami ng trabaho ang problema, kundi sa paraan ng pag-iisip ko tungkol sa pera. Mula pagkabata, tinuturuan tayo ng mga ideya na hindi natin kinu-question. Mga kasabihang tulad ng hindi tumutubo ang pera sa puno, kailangang pawisan para mabuhay, magtrabaho ng husto at balang araw ay gagantimpalaan ka, ay paulit-ulit hanggang maging totoong paniniwala sa isip natin. Hindi natin namamalayan, sinusunod natin ang isang pattern na hindi natin ginawa pero tinatanggap natin bilang patakaran. At ang pattern na ito, ang programang mental na ito, ang nagpapanatili sa karamihan ng tao na nakakulong sa parehong antas ng kita taon-taon. Napatunayan na ng agham na ang utak ay gumagana tulad ng isang sistema na sumusunod sa paulit-ulit na mga utos. Kung ang mga utos na ito ay nagsasabing maaari ka lamang kumita ng pera sa isang paraan, hulaan mo, hindi mo pansinin, o maaaring tanggihan, ang anumang oportunidad na hindi pasok sa ganitong paraan ng pag-isip. Iyan ang paliwanag kung bakit maraming tao ang nananatili sa parehong siklo ng buhay, tumatanggap ng kita, nagbabayad ng mga bayarin, nahihirapan sa pera, at nagsisimulang muli. Napagtanto ko na ang pera, sa pinakailalim, ay isang resulta lamang. Ito ay bunga. Ang sanhi ay nasa halaga na iyong ibinibigay, sa paraan ng iyong pag-isip, at sa paraan ng iyong pagharap sa mga oportunidad. Ngunit karamihan ay nakatuon sa bunga at hindi pinapansin ang sanhi. Para itong sinusubukang baguhin ang refleksyon sa salamin nang hindi binabago ang mismong imahe. Hindi ito gagana. Ilan na ba ang nakita mong mga taong nag-overtime, nagtatrabaho tuwing weekend, may 2 o 3 trabaho, ngunit hindi pa rin umuusad? Hindi ito dahil tamad o hindi kaya ng tao. Nangyayari ito dahil gumagana sila sa loob ng isang paradigma na nililimitahan kung gaano nila iniisip na kaya nilang kitain. Sa ganitong kaso, ang sobrang pagsisikap ay lalo lang nagpapatibay sa pattern, hindi ito binabasag. Nang maunawaan ko ito, napagtanto ko na hindi ko kailangan ng mas maraming pisikal na lakas o dagdag na oras sa aking araw. Ang kailangan ko talaga ay baguhin ang paraan ng pag-isip ko tungkol sa pera. Kailangan kong lumikha ng mga bagong landas sa isipan na magtuturo sa akin na matukoy at kumilos sa mga oportunidad na dati ay hindi ko napapansin. Tinatawag kong i-reprogram ang iyong e-financial software, ang prosesong ito. At narito ang isang mahalagang punto, hindi mahalaga kung ano ang kasalukuyang kalagayan mo, nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magpasya kang palitan ang programang minana mo ng programang iyong pinili.
Hindi mo kailangang tanggapin ang kakulangan na parang batas ng kalikasan. Kapag binago mo ang iyong pag-iisip, nagbabago rin ang iyong inaakit at lalo na ang iyong tinatanggap bilang posible. Ganito ako nakalabas mula sa isang sitwasyon ng utang at nakakapagod na trabaho tungo sa isang buhay kung saan nagsimulang dumaloy ang pera sa mga paraang dati ay hindi ko inakalang posible. Ang nagpapakulong sa karamihan ng tao ay hindi ang kakulangan ng kakayahan, kundi ang tahimik na paniniwala na ang tanging paraan para kumita ng higit pa ay ang magtrabaho ng mas mahaba. Iyan ang bitad. Kapag naunawaan mong isa lamang itong mental na pattern, nagsisimula kang makalaya. At kapag nakalaya ka, lubusang nagbabago ang laro. May isang batas na, mula nang maunawaan ko ito, ay tuluyang nagbago sa aking pananaw tungkol sa pera, ang batas ng kabayaran. Hindi ito isang teorya o pilosopiyang pampag-uudyok, ito ay isang batas na kasing tumpak ng grabidad. Tulad ng isang bagay na palaging babagsak kapag pinakawalan, gumagana ang batas na ito nang hindi nagbabago sa iyong kita. Sinasabi nito na ang halaga ng pera na natatanggap mo ay proporsyonal sa tatlong salik. Ang pangangailangan sa ginagawa mo, ang iyong kasanayan sa paggawa nito, at ang hirap na palitan ka ng iba. Nang matuklasan ko ito, napagtanto kong sa malaking bahagi ng aking buhay, ay hindi ko binigyang pansin ang tatlong puntong ito. Ginugol ko ang aking panahon sa mga gawain na kayang gawin ng sinuman, nang hindi pinagsikapang maging mahusay dito, at mas masahol pa, hindi ko sinuri kung may malaking demand ba para sa aking inaalok. Ganito ang pamumuhay ng karamihan. Sanay na sila sa paggawa ng mga karaniwang tungkulin na maraming kapalit at nagtatanong kung bakit hindi tumataas ang kanilang kita. Nasa harap nila ang sagot pero bihira ang tumitigil para mag-isip. Ang unang punto ay ang pangangailangan. Isipin mo ang isang espesyalistang doktor na nagtatrabaho sa isang napaka-espesyal na larangan, tulad ng isang siruhano na gumagawa ng bihira at komplikadong mga operasyon. Malaki ang demand para sa trabahong ito, at kakaunti lang ang may kwalifikasyon na gawin ito. Malinaw ang resulta, tumatanggap siya ng mas mataas na halaga para sa kanyang serbisyo. Ngayon ikumpara ito sa isang taong gumagawa ng simpleng gawain na kayang matutunan ng kahit sino, kahit may kakaunting pagsasanay o wala, sa loob ng ilang oras. Parehong gumagana ang batas ng kabayaran para sa dalawa, pero napakalaki ng kaibahan sa kita dahil magkaiba ang pangangailangan at pagiging bihira. Ang pangalawang punto ay ang kasanayan. Hindi sapat na magtrabaho ka lang sa isang larangan na mataas ang demand, kailangan mong maging mahusay. Naalala ko noong nagsimula akong magtrabaho sa larangan ng personal na pag-unlad. Alam kong malaki ang pangangailangan sa ginagawa ko, pero naunawaan ko rin na kung hindi ako magpapakilala, madaling makakalimutan ako. Kaya nagpasya akong matuto mula sa mga pinakamahusay. Nakipagtulungan ako sa mga magagaling na tao, inobserbahan ko ang bawat detalye ng kanilang ginagawa, nag-aral ng walang tigil, at inilapat ko ang mga natutunan ko. Sa paglipas ng panahon, lumago ang aking kasanayan at kasabay nito, ang aking mga resulta sa pananalapi. Ang pangatlong punto ay ang hirap ng pagpapalit. Marahil ito ang pinakanababaliwalang aspeto ng karamihan. Hindi iniisip ng marami kung paano gawing natatangi ang kanilang trabaho, mahirap kopyahin. Pero kapag nahasa mo ang isang kasanayan at pinagsama ito sa iyong sariling paraan ng pagbibigay ng halaga, nagiging bihira ka. Hindi dahil imposibleng palitan ka, kundi dahil napakahirap makahanap ng isang tao na gagawa ng eksaktong ginagawa mo. Sa paraang ginagawa mo ito. At kapag nangyari iyon, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na tukuyin ang iyong halaga. Naranasan ko mismo ang pagbabagong ito. Sa simula, madali lang palitan ang ginagawa ko. Limitado ang aking kita, at kahit gaano ako magtrabaho, tila may isang di nakikitang hangganan. Ngunit nang matagpuan ko ang isang larangan na may malaking pangangailangan, pinahusay ko ang aking kakayahan hanggang sa isang pambihirang antas, at naging mahirap palitan, ang aking kita ay tumaas ng husto. Mula sa kita na tinatayang $4,000 ng Estados Unidos kada taon, o humigit kumulang $4,000 ng Pilipinas, umakyat ito hanggang sa $175,000 ng Estados Unidos, mga $150,000 ng Pilipinas, sa isang taon lamang. Hindi ito swerte, hindi ito isang sulyap ng kapalaran, kundi ang praktikal na aplikasyon ng batas na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatalino, kahit na mga napakatalino, ang patuloy na nahihirapan sa pananalapi. Maaaring mayroong silang kahanga-hangang diploma, marunong sila ng husto sa kanilang larangan, ngunit kung ang kanilang ginagawa ay hindi mataas ang pangangailangan, kung hindi sila namumukod tangi sa kanilang gawain,
O kung madaling palitan ng iba, hindi papayagan ng batas ng kabayaran na kumita sila ng higit pa sa kasalukuyan nilang kinikita. Para itong paglaban sa grabedad, hindi mahalaga kung gaano mo gustong lumutang ang isang bagay, kung baliwalain mo ang batas, ito ay babagsak. Ang batas na ito ay umiiral para sa lahat, saan man, anuman ang edad, pinagmulan, o kalagayan. Kapag sinimulan mong gamitin ito ng may kamalayan, magbabago ng husto ang iyong pananaw sa iyong karera, negosyo, at maging sa mga oportunidad. Magsisimula kang suriin kung saan may tunay na pangangailangan, magtatanong kung paano ka magiging mas mahusay kaysa sa karamihan, at hahanapin mo ang mga paraan upang maging hindi mapapalitan para sa mga umaasa sa iyong trabaho. Dito nagsisimula ang pera na hindi na mahirap makuha, kundi nagiging likas na bunga ng halagang iyong naibibigay. 3 lamang porsyento ng populasyon ang kumikita ng 77% ng lahat ng umiikot na pera. Ang estadistikang ito ay sapat na upang mapaisip ang sinuman. Ang unang reaksyon ng marami ay sabihin ito ay hindi patas, na ang sistema ay hindi balanse. Ngunit sa totoo lang, hindi ito tungkol sa swerte o pangyayaring walang pinili. Ang mga taong ito ay naglalaro ng laro ng pera gamit ang mga patakarang hindi alam ng karamihan. At isa sa mga patakarang ito ay simple, ngunit makapangyarihan, huwag kailanman umasa sa isang pinagmumulan lamang ng kita. Nang matuklasan ko ito, hindi ito nangyari dahil sa isang kurso o seminar. Nangyari ito sa aktwal na buhay, nang sinusubukan ko pang hanapan ng solusyon ang aking kalagayang pinansyal. Noong panahong iyon, may maliit akong negosyo sa paglilinis. Nagsimula ako ng maliit, may hiniram na humigit kumulang $1,000 ng Estados Unidos, mga 40,000 piso ng Pilipinas, upang bumili ng isang gamit ng makina para sa pagwawalis, ilang timba, at mga mop. Ang aking unang kontrata ay ang paglilinis ng isang opisina para sa tinatayang $15 ng Estados Unidos, mga 700 piso ng Pilipinas, 2 beses sa isang buwan. Sa una, tila maliit na bagay ito, ngunit ito ang unang hakbang patungo sa isang bagay na hindi ko paganap na nauunawaan noon. Sa paglipas ng panahon, nakakuha ako ng isa pang kontrata, pagkatapos ay isa pa, at di nagtagal ay nakapaglingkod na ako sa ilang mga kumpanya. Nagsusumikap ako, ngunit unti-unting napagtanto ko na ang nangyayari ay higit pa sa simpleng pagtaas ng dami ng trabaho. Lumilikha ako ng maraming daloy ng kita. Ang bawat bagong kontrata ay hindi pumapalit sa nauna, ito ay nadadagdag pa. Dahil dito, ang aking kita ay lumalaki hindi ng linear, kundi ng akumulatibo. Ang malaking sikreto ay ang maraming pinagmumulan ng kita ay parang mga buto na itinatanim sa iba't ibang uri ng lupa. Ang ilan ay mabilis tumubo, ang iba ay nangangailangan ng mas mahabang panahon, ang ilan ay hindi tumutubo, ngunit palaging may isang bagay na namumulaklak. At ang pinakakawili-wili ay kapag natutunan mo ng gumawa ng una, nagiging mas madali ang mga susunod. Nagsisimula kang makita ang mga oportunidad sa mga lugar kung saan dati ay mga hadlang lamang ang nakikita mo. Binabago rin ng estratehiyang ito ang iyong relasyon sa oras. Ang sinumang umaasa lamang sa isang trabaho o iisang kliyente ay laging limitado ng mga oras sa isang araw. Ngunit kapag nakagawa ka ng mga pinagkukunan ng kita na patuloy na gumagana, kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho, mararamdaman mo ang kalayaan na kumita ng pera habang ikaw ay natutulog, naglalakbay, o naglalaan ng oras kasama ang pamilya. Isipin mo ang isang musikero na nagre-record ng isang album. Maaaring nasa bahay siya o kahit saan sa mundo, at tuwing pinatutugtog ang isa sa kanyang mga kanta, pumapasok ang pera. Iyan ang konsepto ng passive income na naisakatuparan sa practice. Huwag isipin na ang pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita ay para lamang sa mga malalaking negosyante o mga taong mayaman na. Maaari itong magsimula ng simple, maaaring isang serbisyo na inaalok mo, isang produktong nilikha at binebenta online, isang pamumuhunan na nagbibigay ng kita, isang partnership na nagdadala ng komisyon, o kahit isang dagdag na gawain sa iyong pangunahing trabaho. Ang mahalaga ay ang bawat bagong pinagkukunan ay hindi nakadepende ng buo sa iyong oras. Nang mapagtanto ko na mayroon akong mga kontrata sa paglilinis sa iba't ibang lungsod, pati na sa labas ng aking bansa, naunawaan ko ang lakas nito. Habang natutulog ako, may mga team na nagtatrabaho, may mga kliyenteng nagbabayad, at pumapasok ang pera. Hindi mahalaga kung nasa opisina ako o naglalakbay, tuloy-tuloy ang daloy. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na naramdaman kong hindi ko na direktang ipinagpapalit ang oras para sa pera.
Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami, ang paglikha ng maraming pinagkukunan ng kita ay hindi lamang tungkol sa mas malaking kita, kundi tungkol sa seguridad. Kapag natuyo ang isang pinagkukunan, ang iba pa ang nagtataguyod sa iyo. Kabaligtaran nito nang nangyayari kapag nawala ang iisang trabaho ng isang tao, biglang nawawala ang kabuhayan. Ngunit kapag maraming pinagkukunan, ang pagkawala ng isa ay hindi nangangahulugang katapusan ng iyong pinansyal na kapanatagan. Nang nagsimula ako, hindi ko alam na ginagamit ko pala ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng 3% nagmamay-ari ng karamihan sa kayamanan. Nang makilala ko ang pattern, hindi sila umaasa sa isang haligi lamang. Nagtatayo sila ng maraming haligi, pinapalakas ang bawat isa, at hinahayaan silang sama-samang suportahan ang kanilang pinansyal na buhay. Kaya habang ang karamihan ay nabubuhay na nag-aalala sa susunod na sahod, sila ay nakakapagplano at kumikilos para sa mga susunod na taon. Ang pagbabagong ito sa aking pananaw ang naging punto ng pagbabago para sa akin. Kapag naunawaan mo na ang pera ay maaaring manggaling sa iba't ibang direksyon at nagsimula kang gumawa upang itayo ang mga daan na ito, hindi mo na iniisip na mayroon lang sapat para mabuhay. Nagsisimula kang mag-isip kung paano palawakin ng tuloy-tuloy ang iyong pundasyon, upang ang pera ay dumaloy ng walang patid at, ang pinakamahalaga, hindi nakaasa sa isang pagsisikap o isang araw ng trabaho lamang. Nais kong imungkahi sa iyo ang isang bagay na, sa unang tingin, maaaring mukhang sobrang simple para magdulot ng pagbabago, ngunit kung gagawin mo ng seryoso, maaari itong simula ng tunay na pagbabago sa iyong pinansyal na buhay. Sa loob ng 30 araw, ulitin mo araw-araw ang isang pangungusap na lubos na nagbago ng aking pananaw sa pera. Ang pangungusap ay, ako ay masaya at lubos na nagpapasalamat ngayon dahil ang pera ay dumarating sa akin sa mas dumaraming dami mula sa maraming pinagkukunan ng tuloy-tuloy. Hindi ito tungkol sa pamahiin o mga salitang walang saysay. Ito ay tungkol sa muling pagprograma ng iyong isipan upang tanggapin ang ideya na ang pera ay maaaring at nararapat dumating sa iyo sa iba't ibang paraan at patuloy na paraan. Nang nagsimula akong ulitin ang pahayag na ito, wala akong ideya kung paano ito gagana. Ngunit napansin ko na sa araw-araw na pagpapatibay ng imaheng ito sa isip ko, nagsimulang mapansin ko ang mga oportunidad na dati ay hindi ko napapansin. Parang ang aking isipan ay nagkaroon ng bagong filter na naglalabas lamang ng mga bagay na nagtutulak sa akin patungo sa masaganang buhay. Ang kakaiba ay marami sa mga oportunidad na ito ay matagal nang nasa paligid ko, ngunit wala akong tamang pag-isip upang makita ang mga ito. Ang hamon ay hindi nagtatapos sa paulit-ulit na pagsasabi ng isang pangungusap. Sa loob ng 30 araw na ito, gagawa ka ng hindi bababa sa isang bagong pinagkukunan ng kita. Hindi mahalaga kung maliit o katamtaman ito. Maaaring magbenta ka ng isang bagay na mayroon ka na, mag-alok ng simpleng serbisyo, gamitin ang isang kasanayang hindi mo pa nasubukang pagkakitaan, o magsimula kang mag-aral at magtayo ng isang bagay na magbibigay ng kita sa hinaharap. Ang layunin dito ay hindi yumaman sa loob ng isang buwan, kundi sirain ang mental na pattern na nakakadena sa iyo sa isang solong daloy ng pera. Ito ang bahagi na nagbabago. Dahil kapag pinayagan mong lumikha ng bagong pinagkukunan, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa iyong sarili. Hindi ako nakadepende sa isang daan lamang para umasenso. At mula nang tumubo ang ideyang ito, nagsisimula itong magdala ng mga bagong aksyon at desisyon. Nagsisimula kang mag-isip ng iba, kumilos ng iba, at hindi maiiwasan, tumanggap ng iba. Nakita ko na itong nangyayari sa maraming tao. Nakilala ko ang mga taong nagsimula sa isang simpleng bagay, tulad ng pagbebenta ng mga lutong bahay na cake tuwing katapusan ng linggo, at nauwi ito sa isang kumikitang negosyo. Nakita ko ang mga profesional na, matapos ang maraming taon sa iisang trabaho, nagsimula ng magbigay ng mga konsultasyon sa sarili nilang paraan, at sa loob ng ilang buwan ay nakalikha ng dagdag na kita na lumampas sa kanilang pangunahing sahod. At nakita ko rin ang mga tao na, sa pamamagitan lamang ng araw-araw na pag-aangkin na ito at pagbubukas ng isip sa mga bagong ideya, ay nakahanap ng mga kasosyo, kliyente, at proyekto na hindi nila inasahan. Sa loob ng 30 araw na ito, ang pinakamahalaga ay huwag maliitin ang kahit isang hakbang. Maaaring sa simula ay tila walang nangyayari. Ngunit tulad ng buto na itinanim na hindi nagpapakita ng bunga sa unang araw, ang mga pagbabagong sinisimulan mo ngayon ay maaaring nagaganap sa ilalim ng ibabaw. Patuloy na diligan, patuloy na ipahayag, patuloy na kumilos. Ang pera ay epekto. Ang sanhi ay ang iyong desisyon na mag-isip at kumilos ng iba.
Kung panatilihin mong nakafocus at matatag sa hamon na ito, hindi mo lamang makikita ang mga resulta sa pananalapi, kundi mararamdaman mo rin ang isang bagay na mas mahalaga pa, ang katiyakan na kontrolado mo ang iyong landas patungo sa kasaganaan. At kapag ang katiyakan na yon ay naka-install, walang krisis, hindi inaasahang pangyayari, o sitwasyon ang makakakuha sa iyo ng kakayahang lumikha at magparami ng yaman. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan mula sa lahat ng ating napag-usapan, ito ay nagsisimula ang pagbabago sa pananalapi sa loob mo, sa paraan ng iyong pag-isip, pagkilos, at pagpapasya na lumikha ng mga bagong posibilidad. Ang pera ay hindi sanhi, ito ay direktang epekto ng mga desisyong ginagawa mo at mga landas na pinipili mong tahakin. Kapag naintindihan mo ito, mapagtatanto mo na hindi ka limitado ng kinaroroonan mo ngayon o kung magkano ang kinikita mo ngayon, kundi ng kung gaano kakahanda na baguhin ang iyong pananaw at kontrolin ang sarili mong buhay. Bawat pinagkukunan ng kita na nilikha mo ay parang isang bato na sumusuporta sa pundasyon ng iyong kalayaan. Bawat kasanayang na-develop mo, bawat bagong ideya na ipinatutupad mo, bawat pag-isip na pinapalitan mo ng mas produktibo, lahat ng ito ay nagdaragdag. At kapag nagsimula kang makita ang prosesong ito na gumagana, mauunawaan mong walang balikan, dahil ang pag-isip na lumilikha ng kasaganaan ay hindi maaaring kalimutan. Ngayon, kung ang mga napag-usapan natin ay nagbukas na ng iyong pananaw sa mga bagong posibilidad, ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay lalawak pa ng husto ang iyong pag-unawa. Ipapakita kung paano ilapat ang mga prinsipyong ito ng mas stratehiko, upang umakyat ka pa ng isang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan at maging 1% na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Gusto kitang pasalamatan sa paglaan ng iyong oras para makasama ako dito, na nilalapatan ng pansin ang bawat detalye, at gusto kong malaman mo na nagsisimula pa lamang ang paglalakbay na ito. Hihintayin kita sa susunod na video, handang ipagpatuloy ang usapan at dalhin ka pa ng higit pa.